Kumusta ulit? At this point, natapos na ninyo ang tinatawag nating mga value clarification activities. 4 yon na hopefully nakatulong sa inyo para makilala nyo, matuklasan ninyo ang inyong mga values, ang kahalagahan. At sana'y nagamit ninyo ang ating mga pabaon kung natatandaan nyo sa ating intro, yung mga prerequisites for change and growth. Siguro ngayon, mas nauunawaan ninyo kung bakit kailangan yung mga prerequisites na yon. Kasi it's all about pagbabago, it's all about growth. At this point, bago tayong magpatuloy, gusto ko lang bigyan ng pansin ang source ng mga prerequisites na yon. Ito yung kanyang libro, gusto kong pakita, Living Life Fully. Ayan na, Requisites for Growth and Change. No? Ang author po nito ay si Ernest Tan. Maaring ang ilan sa inyo ay nakikilala ang pangalan niya. He's a famous psychologist, inspirational writer, at tagabigay ng mga workshops on growth and wellness. Kasama po siya sa pagbuo ng Values Education Program at sa pagbigay ng mga training na ito. So thank you, Ernest, no, dito sa mga shinare mong tools for our journey. Okay, nakarating na tayo dito sa point of discussing naman ang ating values in a bigger context. Ang ating pagpipili, the choice that we make, the feelings that we have, and the behavior that results from our choices are not done in a vacuum. Meron tayong kaalaman, meron tayong consciousness surround our choices na humuhubog sa ating sa growth as a person, no? Values. So this top topic is all about putting my life in perspective. Na ang hindi lamang natin tinitingnan yung ngayon, here and now, but saan ako tutungo? Anong aking pagtutunguhan at bakit? No? Dinaanan ninyo ang isang activity, ang paglalahad ng mga damdami, ang mga pangarap ko sa buhay, my dreams in life, my aspirations, at saka pagkilala rin kung ano yung mga sumasagabal. What are the things that stand in the way and how can I overcome this? Kung meron tayong pananaw sa ating buhay, pagkilala, consciousness, mas matutulungan tayo to make the choices, right? So this is putting my life in perspective. Life is all about change, no? The only thing certain they say about life is ang pagbabago. So without change, there would be no growth. So ang bigyan natin ng pansin is not only where we are now, but where we would like to be, what we would like to see in the future. And ang pinakamahalagang tanong is, how can we move from here to there? What are the steps we need to take? And why do we need to take those steps? Okay. We have to see muna kung ano-anong mga values natin ang mahusay para dun sa ating hinahangad sa buhay, nakakatulong, at anong hindi. At ano pa ang kulang sa ating value system. Kasi lahat naman tayo, hindi lamang iisa, hindi ba, ang nakita natin sa exercises. Marami tayong values, merong ibang mas mahalaga kaysa sa iba, merong ibang hindi buo kasi hanggang sa kaisipan lang, yung iba cherish lang pero hindi isinasagawa, no? So, dapat nating i-assess yung value system na yan at tingnan rin no, anong pagbabago na kailangan. Okay. So, values can change. They're deeply rooted in our pagkatao. Ang ating consciousness, hindi lang off the top of our head. May pinanggagalingan yan. May pinanghuhugutan ang ating mga choices. Okay. At makikita natin yan kung maiintindihan natin ano itong mga mundo na gumagalaw sa paligid natin, sa ating kaalaman, ang pagkakaunawa sa mundong ito. No? So we have to assess one's consciousness and to bring the consciousness to a higher level. Makikita ninyo sa susunod na topic,
ano yung mga levels, no, ng consciousness natin at kung paano tayo pwedeng mag-grow from a lower level to a higher level of consciousness para maging buo ang ating buhay at para maging mas ganap ang ating kontribusyon sa buhay at sa mundong ito. Comprehensive and dynamic process ang kailangan nating gawin para magkaroon ng consciousness raising, magkaroon ng development ng skills at gumawa tayo ng isang mapa or development map or plan sa pagbabago. So what ang pinalalabas natin dito is choosing our values comes from an understanding sa ating mundo kung saan tayo gumagalaw at ang ating role sa mundong ito. Knowing that, knowing anong kailangan nating ma-develop at mabago, at gumagawa tayo ng plano sa pagbabagong yon to bring us from where we are now to where we would like to be. So at this point, I would like to present the 4 phases of consciousness. This concept was developed by scientist Janet Calvin together with her associates. Ang book niya is Values Development, a Practical Guide, kung gusto ninyong balikan ito later on para lalong maunawaan. So, the consciousness is how we view the world and how we perceive our role in this world. The first phase, parang sinusundan yan ang development rin natin from birth as we grow, from birth, infancy, to being a youngster, to being a teenager, to being an adult, and so on. Parang ganun din ang ating pag-unawa sa ating mundo. So sa una is, ang tingin natin, tignan natin na kung tayo ay bagong silang, ang tingin natin sa mundo is everything is new, to be discovered, no? So ang tingin is the world as a mystery. Isang bagay na misteryoso ang ating mundo. At sino ang nasa mundong ito? Ako, bilang isang nilalang. I know only myself as the center of this world, no? Kaya marami nagsasabi, itong mga babies talaga selfish, self-centered. Kasi yun lang ang alam nila sa mundo. Myself at my needs, no? So yung umiiral sa kanilang mundo is ang kanilang pangangailangan, survival, safety, at pati na rin ang nature. Pagbasa, umiiyak. Paggutom, umiiyak. Ganun lamang ang mundo nila. So ano yung mga values na umiiral pag nandito yung ating kamulatan, ang ating pag-uunawa sa ating consciousness, no? Self-gratification, self-preservation, security, survival, pleasure, faith. So anong mga skills na kailangan para maging epektibo dito sa phase na ito, where the world is seen as a mystery? Wala. It's as nature provides. It's as nature makes us up to have the needs, no? So ito yung phase 1 ng ating consciousness. Bilang bagong silang, physically, physiologically, even psychologically, we see the world as a mystery. Hindi pa natin nakikilala at nauunawaan. Okay, anong next stage sa ating growth, no? Ang tingin sa mundo is as a problem. We see the world not as a mystery, but as a problem. Bakit? Bakit problema? Ang tingin natin sa ating buhay, sa ating role. Kasi kailangan nating mag-belong. We are seeing other people in this world now. Hindi lamang tayo as the center. Andiyan ang magulang, andiyan ang lola o lolo, maari, o kung sino man, mga kapatid. And gusto nating matanggap tayo nila, no? So, ang problema is how to belong to this group of family, for example. At ang nagko-control sa atin is they. Hindi na tayo ang sentro ng mundo. They, no? Kung meron tayong nakitang pagkain at aabutin natin, gusto nating kainin, at merong kamay na humahad lang sa atin at hindi pa pwedeng kainin yun ang example na merong iba na nagko-control na sa ating mundo, no? And we have to belong. So ano yung mga values
na umiiral dito sa stage na ito, sa pagtingin the world as a problem. Approval. Gusto natin maaprubahan tayo. Self-worth. Na magkaroon tayo ng pagtingin sa sarili para matanggap tayo ng iba. Competence, no? Kung magaling tayo, mas magugustuhan tayo and being well-liked, no? Ganon yung mga values na umiiral. So siguro habang nakikinig kayo sa akin, pinag-iisipan rin nyo, ito na ba yung values na matingkad sa buhay ko ngayon? Baka ipinakikita na ang phase of consciousness ko ay seeing the world as a problem where I have to belong. Ngayon, anong mga kailangang skills para maging epektibo ang role ko dito sa phase na ito? Dalawang klaseng skills. Yung isa ay ang tinatawag na instrumental skills at ang pangalawa ay interpersonal skills. So in this phase of consciousness, kailangan nating mapabuti ang ating ginagawa, no? Galingan, husayan natin ang ating mga ang competence natin. Bakit? Kasi gusto nating matanggap. Gusto nating mag-belong and to gain the approval of others. So, ang instrumental skills are the abilities that enable one to get a job done. No? Pinagbubutihin natin ang ating ginagawa. So, intellectual, physical competencies, no? Yung pag-produce ng isang video tulad ng ginaganap na yon, no? Anong mga competencies involved dyan na para maka-shape ng mga ideas at pati yung environment, no? So, medyo complicated ang definition. Siguro ang dapat lang nating tandaan is just getting the job done so we can get accepted. Okay. So yung instrumental skills, we have to ipabuti natin yan, pagbutihin natin yan. Ang pangalawa is interpersonal skills. At lahat naman siguro ay nauunawaan what we mean by interpersonal skills. No? When we are born to be relational. No? To have relationships with others. And so we have to know how to relate with others. So interpersonal skills is the ability to perceive the self and others accurately in ways that facilitate communication, mutual understanding, and cooperation. Lahat yan ay kasama sa pagiging mahusay sa interpersonal skills. No? You promote communication, understanding, and pagtutulungan because of our skills. So, with those skills, doing our job well and helping people talk and understand each other, we can function effectively when we look at the problem of belonging in this world. So, pataas yung mga stages na yan, yung mga parang kung familiar kayo sa Maslow's theory of motivation, nag-uumpisa sa basic, hindi ba ho, sa survival, and then sa social needs, kasi relational. Ano yung susunod? If you will remember, it is like ego needs, yung aking identifying myself as an individual, right? So, ang phase 3, ang tawag dito, is seeing the world as a project. Hindi na misteryoso, hindi na problema, kung hindi isang proyekto where I can contribute. So, ang tingin sa sarili, myself as independent. Dadaanan ko na yan, yung pagbabago, paglalaki, belonging, and so on. And I have come to be myself as an independent person, yung tinatawag ng mga psychologists na individuation. Hindi na ako kadikit sa identity ko ng pamilya ko o ng eskwela ko, but I stand on my own ground as an individual. So the control or authority dito is ako. Hindi sila na nagre-regulate ng galaw ko, kung hindi ako. Ano naman ng mga values na umiiral dito sa phase na ito? Personal growth, kasi nakita natin sa ating paglalakbay, nag-change tayo, nag-grow tayo, at lumalabas na dyan kasi we feeling na buo tayo, a vocation to serve. So, hindi lang lahat pagiging makasarili, puro sa akin,
para maging mahusay akong tao. Kung hindi, gusto ko rin makatulong na sa iba, no? So, a service vocation comes out here. Self-actualization, realizing all my potentials, building a new world, no? Nakasama ako. Proyekto yon to make the world a better world, right? So, ano naman ang skills na kailangan dito? Yon ay ang tinatawag na imaginal skills. Using the imagination, using our creativity to build this new world for this project, no? So, imaginal skills, ang sabi nga nila, blending yan ng fantasy, and feeling. Pinagsasama yan to contribute images and ideas in new ways, mga bagong paraan, to see alternatives, to change yung dati-dating gawain, mga conventional ways of doing things, to new ways, no? To remedy deficiencies. So yan ang third phase ng ating consciousness. Seeing the world as a project, myself as independent, belonging in this world, functioning effectively, and even reaching out to others. And the highest level, parang ito yung what we can aim for and sana marating natin sa ating buhay, is to look at the world ulit as a mystery. Hindi yung tulad ng isang baby na hindi pa alam, hindi pa nakikilala kung ano itong mundong ito, but isang misteryosong mundo, mystery, that we care for, no? So, meron na tayong parang pagkilala ng role natin na hindi lamang ako belonging in this world, hindi lamang ito proyekto, kung hindi, dapat meron akong gawin para mapaalagaan itong aking mundo. So, ang tingin sa sarili ay hindi lamang independent, but myself as a life giver, no? Wanting to take care of this world, to give it life. So, ang self ko is a life giver. Ang authority ay hindi lamang ako na nag-iisa, but myself working with others to be life givers, all of us working together, hand in hand. No? Yan ang stage na gusto nating marating to build a better world. At ang values dyan, syempre, nakita natin, synergy. Kung magkakatulong-tulungan tayo ay mas malaki ang mabubuo at ma-accomplish natin. Synergy. Interdependence, na wala tayong magagawa kahit na anong husay natin alone, that we need to help each other and work with each other. Pati na rin yung kalikasan, nandyan yan, ang kahalagahan ng harmony with nature. That's part of caring for the world as our earth, as our true home. Sabi nga ni Papa Francis, that's our true home, this earth. At hindi ating pag-aari yan, kung hindi stewards lamang tayo. Kasama na yan sa pagpananaw na the world as a mystery that we care for. And then, the absolute values of truth and wisdom, yun na yung mga values na umiiral at this stage. No? So, ano naman ang mga skills na kailangan dito sa phase 4 na ito, na ang pagtingin ay the world as a mystery we care for? Ang skills ang sinasabing kailangan ay system skills. No? It's the ability to see the big whole and to be able to understand how the different parts work together for one common purpose. To think systematically, hindi lang yung individual parts na walang connection, but to bring it all together. And that way, nabubuo rin natin ang mundo. So, ang mga pinaliwanag dito, ang 4 phases, pinakikita natin ang ating kamalayan na kailangan sa ating pag-value, sa ating proseso ng pagpipili. Ang ating valuing ay hindi nangyayari sa isang kahungkagan, sa isang void, na dapat kasama natin sa ating pag-uunawa ang kamalayan ng ating mundo at ang ating role sa mundong ito. Right? Itong susunod na slide, pinakikita lamang ang mga ibang stages, no? Na parang summary, the phases and stages of our human development, no? Kung saan tayo nanggagaling at ano ang pagdadaanan natin. Ulit, the first phase is seeing the world as a mystery. At ang stages of development, ang mga needs dyan, safety,
security. Very basic, no? Wala pong value judgment po natin sa phases na ito. Walang good or bad, or good and better. It is just where we are in our stage in life, right? But being aware that there could be another level that we can aspire to according to our dreams, according to our vision of life. So phase 1, surviving. The world is a mystery over which I have no control. The stages are safety, security. Pag napunuan na yan, yung phase na yan, pumupunta tayo sa second phase, belonging. No? The world is a problem with which I must cope. And so yung ating stages is family, being family-based, and being based in an institution, belonging in these stages. Pangatlo is self-initiating. Parang we have an understanding already of ourselves as an individual. And so the world is a creative project in which we want to participate. Kasama na tayo. So nandyan yung stage of a vocation. Diyan tayo pumipili, ay gusto kong maging isang doktor, ay gusto kong maging isang pulis, no? Isang giver, caregiver, and so on. At saka, seeing a new order. Gusto kong mabago itong mundong ginagalawan ko. I want to see a new way of living for all the people, no? And finally, interdependent phase, where we see the world is a mystery for which we care on a global scale. Wala itong limit, no? Hindi lamang sa ating komunidad, sa ating bansa, yung iba sa ASEAN region, maaring sa buong mundo. At yung mga iba pang mga masyadong evolved na meron mga third eye na sinasabi is lumalaktaw pa sa global scene, no? Sa cosmic scene and so on. Ang pinalalabas noon is there is no stopping the growth of an individual who is open and who wants to help. Okay. So yan ang phases and stages of our human development. How do we go about it? Where do we go with this understanding? Una, siguro, piliin natin anong mga area sa ating buhay ang kailangan nating baguhin. Where do we want to focus for further growth and integration? Kailangan ma-identify natin yun. Merong ibang areas na napakagaling na. Pero in this stage where we are, anong dapat kong pagbigyan ng pansin para mapabuti pa? So number 1, identify. Number 2, pag-isipan, anong mga konkretong hakbangin na pwede kong gawin to do something about those areas to improve, no? So, brainstorming yan, planning, and so on. Pangatlo, aware tayo, ano bang gusto nating layunin na marating? Why do we want to do this? Dapat from the start, anytime we plan, alam na natin what is the end that we seek. Where do we want to go? No? Para may direksyon ang ating choices, ang ating ginagawa. Fourth, maganda kung meron pa rin tayong measure to evaluate ang ating ginagawa. Meron tayong kasama, for example, na magbibigay ng feedback. Ito bang ginagawa ko, makakarating ako dun sa gusto ko o palihis? Iba ang mararating, no? So maganda yung may evaluation, maski man lang feedback. So that could be our personhood development plan. Sa magiging resulta ditong sa pagkilala ng ating consciousness level at sa hangarin na gustong mapabuti pa ang kahalagahan, ang kahulugan ng aking buhay. Siguro the last statement I can leave with you is to be able to, is a statement of love. To be able to say, I am becoming, not only for me, but for everyone. So, your greatest statement can be an affirmation of love, na lahat itong ginagawa ko na sa aking sarili ay it's part of my self-becoming and also not only for me, but for everyone. Sana'y pagpalain tayo sa ating paglalakbay na ito. Thank you.